All right, good morning to all. Welcome to another edition of our program, Sports Corner PH interviews for this Thursday morning, May 23. Alam natin, marami tayong mga pinagkakabalaan na yon na mga activities pagdating sa Philippine sports. Kaya, at of course, narito po tayo ngayon sa ating regular na Zoom interviews para dito sa ating programa. And for today's edition, makakasama po natin ngayon ang double gold medalist sa ginanap po na Asian Grappling Championships na ginanap last May 4 to 6 dito po sa Tagaytay, Cavite. Nag-uwi po siya ng, tama ba, 2 gold medals sa gi at no gi for senior. And of course, pride po siya ng DepTac Marikina. So let me welcome to the Sports Corner PH interview si Miss Andrea K. Ocampo. Miss Andrea, good morning po and thank you for joining us po. Hello, good morning. Thank you for Well, having me on. finally, natuloy na rin ang interview natin kasi noong mga nakaraang mga episode ng mga araw na reschedule natin yung supposed to be interview dahil of course alam natin busy ka ngayon sa inyong work. But finally, meron tayong pagkakataon na makapag-usap po tayo. So, Andrea, again, congratulations on your recent victories niya dito sa Asian Grappling Championships. Pero unahin kita tanungin kung kamusta na po kayo right after nitong competition na inos pa mismo sa Pilipinas. Swerte mo pa naman dahil ito nga, tama ba? Ito ba yung una mong international competition for this year o overall sa grappling? Um, First international siya. First competition beyond local level. Okay. So, kumusta na po kayo after the event? Back to training mode na ba ngayon? Yes, back in training na ulit. Parang wala nangyari. Tsaka, syempre, after nun, nag-celebrate kami, nag-jiu-jitsu kami sa gym. And then, training na ulit. Syempre, may mga paparating pang tournaments na kailangan namin paghandaan. Ay, Okay. Si Andrea, hindi grappling yung original mong sport, no? Si Andrea, nakilala ko siya because of jiu-jitsu. At mukhang may mga pagkakaiba itong jiu-jitsu at of course yung grappling ng sport na ito. Pero bago yan, tell us more about yourself. Of course, paano ka nakilala paano mo na-discover o paano mo ka nakilala sa martial arts and ano yung importance sa inyo ng pagtuto, pag-learn niya ng iba't ibang martial arts para at least mapansin o ma-discover ka na may potential ka na maging national team balang araw. So, your humble beginnings po. okay. Actually, nag-start ako ng jiu-jitsu in 2021. So, 3 years Ah, ago. 2021, so pandemic time, no? Mhm. Yeah, So, late pandemic. bloomer na yun eh. Mm-mm. Okay. Siyempre, no pandemic, wala ko ibang gagawin. School lang. Tapos online classes pa yun. So, my friend invited me over para sa trial class. And I was sure during that time na it was only going to be a trial class. Pero after that one session, naisip ko, ang saya pala, Char. Tapos, after nun, ayun, tinuloy-tuloy ko na and the rest was history. Ayun. Pero nung bata pa, you also engage sa mga sports clinics noon, no? Nung kabataan mo? Nung before that, my sport was actually ballet. Itong gym na, yung jiu-jitsu, yun yung bukas. And sobrang thankful ako na in-invite ako ng friend ko for a class na. Kasi doon ko na-realize na ito yung gusto kong gawin, yung jiu-jitsu. Ayun. So, more than 3 years ka na magmula noong na-introduce sa inyo itong sport ng Brazilian Jiu-Jitsu and over the years, marami kang mga napalalunan na mga tournaments. And prior dito sa Asian Championships, may mga recent na mga victories na napalalunan mo sa Jiu-Jitsu, both local, national, and even international, kahit nag-host dito sa Pilipinas.
Yes. Last year, nag-Baguio ako. Double gold din ako sa Baguio. Also in Cebu, double gold also. Tapos, first time ko actually pumunta out of the country. First time ko din nag-compete nun sa Singapore, but it was a local tournament also. So, nakuha din ako ng gold and na bronze nun. So yung Asian Grappling Championship sa Tagaytay na hinold recently lang, yun talaga yung first beyond local level. And I also got double gold sa events na finale. So I am about to ask for that kasi from jiu-jitsu for this sport naman ay lumipat for this competition lumipat ka muna sa grappling at may mga ilang mga atleta galing sa iba't ibang mga sports like wrestling, mayroong mga galing sa sambo, and of course jiu-jitsu na bahagi nga ng ating national team for the Asian Grappling Championship. So tell us more kung paano ka nakuha ng national team natin for the competition kasi alam natin, kinuha ka ng of course DepTap, ng WAP for the said competition and yung transition from jiu-jitsu to grappling and differences nito para sa inyo for your observation. Um, Sabi nga nila yung jiu-jitsu, yung gentle martial art. Pero yung grappling, hindi siya gentle. So, tulad nung sinabi mo, kasama, mga kalaban mo, mga wrestler, iba't ibang martial arts talaga. So, yung preparation namin for that tournament, iniba din namin. So, kasi iba may yung mga tournaments in jiu-jitsu or grappling, iba't iba yung organizing bodies niyan. So, meron IBJJF, AJP, ASGJF, and yung recently held ang nag-organize was United World Wrestling or UWW. And dun sa iba't ibang tournaments na yun, iba't iba din yung rule set nila. Since hindi nga siya jiu-jitsu, grappling siya, merong mga modifications na kailangan naming pag-adjustan dun sa training and dun sa tournament mismo. So, kailangan, as an athlete, kailangan important na aralin mo din yung rule set na yun para magamit mo yung modifications to your advantage during the tournament. So, kung sa jiu-jitsu, pwede kang mag-pull guard or pwede kang umilalim agad. Sa grappling, kapag ginawa mo yun, automatic na mabibigyan mo ng 2 points yung kalaban mo. Kasi considered siya as takedown para sa mga wrestlers. So, ayun, isa yun sa mga bagay na pag-a-adjustan mo from jiu-jitsu to grappling. And as the preparations, Andrea, para dito sa Asian Grappling Championship, nanibago ka ba dito sa training program na binigay sa inyo ng mga coaches with regards sa grappling? And of course, paano mo pinaghandaan physically and mentally para dito sa event? Okay. Tulad ng sinabi ko, syempre una, maaralin namin yung rules. Pero sa totoo lang, hindi naman ako sobrang nanibago kasi kahit na jiu-jitsu yung main sport namin, kahit na yun yung inaaral namin, um, tinatrain pa rin naman namin yung iba't ibang martial arts sa gym. Nag-wrestling din kami, nag-striking din kami. So, kumbaga, may idea na rin kami. Mas nag-focus lang kami siguro sa wrestling in preparation for the UWW Asian Grappling Championship. So, sa bukod sa preparation, syempre yung training, given na yon. Sabi nga nila, how you train is how you fight. But beyond that, and yung knowing the rules, kailangan, alam mo sa sarili mo na gusto mong manalo. So, Okay. What about sa pagkat ng weight? Kasi in this competition, 53 kilograms ang inassign mong category. About dun sa cutting weight para dito, may mga struggles ba na pinagdaanan dun sa pagbawas ng timbang in time for the competition itself? actually, yung weight ko was sakto. As in, 53 talaga siya. Hindi, hindi naman ako sobrang nag-struggle sa pag-cut ng weight kasi nalaman ko na parang over ako, parang 1 to 2 weeks before. So, in-adjust ko na rin yung meal ko according to that. Yun, nakinabahan lang ako ng onte kasi nung weigh-in time na, sakto akong 53 talaga. Actually, dun sa isang weighing scale, 53.1 ako. Tapos sabi ko, ha? 53? Sabi ko dun sa official. No, I'm 53. Let's check the other weighing scale. So, pumunta ako dun sa isang weighing scale. Sakto akong 53. So, yun, okay naman siya. 53 talaga.
Okay, bago ako sumingit na ng tanong nga, si Andrea po is alumni ng UP Diliman, no? Saan course ba ito? From Asian Institute of Tourism, so tourism. Tourism. Yes. So, and also you're also hotelier. Yes. Currently, hotelier ba yung profession mo sa ngayon? And of course, paano mo pinagsabay? Mukhang maganda yung time management na binigay sa inyo. Na of course, sa pagiging hotelier. Tapos, may mga oras ka pa na para mag-training nga doon sa DepTac for particular competition na sinasalian, no? Okay, actually, yun yung number one challenge talaga if you're a working athlete. So, yung time ko pa sa hotel, my day starts at 6 a.m. So, nasa hotel ako at 6 to around 4. And then after that, diretso training na ako. Nagtitrain ako hanggang mga 9:30, ganun. Siyempre, bago pa ako gising for the next day. So, ayun. Balance lang. Kaya, ayun. Parang I take each day one at a time. And of course, bukod pa rito, nandyan yung support system ninyo sa bawat competition. I think very supportive yung mama at papa para dito sa competition. And naramdaman mo ba yung presensya nilang dalawa doon sa mismong competition? Of course, malaga sa inyo, of course, the support of your friends, your relatives, and of course, the family of yours. Actually, for the tournament, kinalangan namin ng blue tsaka red blue. So, yung dad ko, siya yung nag-support sa akin dun sa red na blue. Dun sa blue, naghiram na lang ako. Pero, very supportive sila. Unfortunately, hindi sila nakasama sa Tagaytay. Since nakisabay lang din ako papunta dun sa venue. Um, pero yun, siyempre, supportive sila, pero nandun pa rin yung worry nila na, siyempre, babae ako na nasa combat sports na baka masaktan ka dyan, kaya mo bang i-balance yung um, work mo dun sa athlete life mo. Eh, siyempre, bilang mga magulang, andyan pa rin yung concern nila para sa akin. Okay, so give us your assessment sa inyong performance nun sa women's grappling senior gi and no gi 53 kilograms where you won two golds dito sa competition. Sino ba mga nakaharap ninyo at ano yung naging outcome ng performance nyo on your own perspective? Yung mga nakalaban ko, they were from Kazakhstan. I think mayroon din Uzbekistan. Um, Siyempre, binigay ko lang yung best ko. Siyempre, kung ano nga, tulad ng sinabi ko kanina, how you train is how you fight. So, kung ano yung pinractice ko nung training, yun lang din yung ginawa ko nung tournament. And I made sure na nasa utak ko na ito, gagawin ko talaga to. Pag nagawa sa akin to, um, ito yung gagawin ko. So, fortunately, ano, um, nagawa ko naman na take down na agad, position, and then submission. Ang pinaka-challenging for me was yung last match ko sa grappling view. Um, Kasi dun talaga yung nagbanggaan talaga kami. And nagkaroon pa ng mga, sa UWW rules kasi meron tinatawag na challenge na pwede mong i-challenge yung call ng referee. So nagkaroon pa kami ng ganun. Um, Natapos yung match, it wasn't a submission, it was by points. So yun talaga yung very close fight. So natuwa ko dun sa experience na yun kasi na-feel ko kung gaano sila katigas. Parang na-feel ko yung, alam mo yun, syempre iba pa rin yung feeling na may nakakompete ka na Filipino sa ibang, sa foreigner, ganun. So, yun yung mga bagay na thankful ako na experience ko para magamit ko siya sa mga susunod pang tournament at paghahandaan. And as a first timer sa international competition sa grappling kasi nasanay ka na dun sa jiu-jitsu, naramdaman mo ba yung intensity ng bawat laban? Of course, yung mga pinatinding performance mo pa at sa balibagan sa ating mga nakalaban natin. So, ano ba yung ine-expect mo noong mga matches na yun na sobrang intense talagang gugugulin mo ang mga panahon para sa lakas na nakuha ninyo sa bawat competition.
totoo yun na, hindi, kasi ako personally, hindi talaga ako din pambalibagan. Pero yun yung bagay na in-adjust ko para sa UWW Grappling Championship. So, wala akong choice. Kailangan makipagbaligbagan talaga ako. So, ayun, kaya may time na matagal kaming standing kasi kailangan mag-take down ka, hindi ka maka-pull guard. Or kung mag-pull guard ka man, kailangan ma-sweep mo siya agad or ma-submit mo siya agad. Tapos, sorry na yung itatanong mo. Pero yun talaga, yun yung number one difference. Kasi, no training, hindi naman ako sobrang nagulat kasi nga, training pa lang, um, pinaghandaan na namin siya. Ayun. Okay. And of course, you won 2 golds for the Philippines dito sa competition at nag-contribute ka sa second overall placing ng ating Team Pilipinas dito sa ating competition. Ang nag-overall champion, of course, obviously, Kazakhstan. And ina-expect mo ba na ito nga, nakaginto ka na. And of course, masaya ka na sa naging outcome nitong laban na ito. At ito bang pagkapanalo ba ito ng ginto ay magsisilbing motivation and inspiration para mas lalo pa maasa, mas lalo pa ma-improve pa lalo further dito sa sport, dito sa grappling? Actually, nakakatawa kasi mas nakikilala na yung grappling today compared to when I joined 3 years ago. And nakakatuwa din na nag-host actually yung Philippines ng Asian Grappling Championship. So, nakikita natin dun sa mga gold medals na pinalunan ng mga Pilipino. Hindi lang nung sa akin. Actually, meron ding mga ibang nakapag-double gold. Tapos meron ding, madami din tayong kids na nakapag-gold and other medals para sa Pilipinas. Dati pa naman natin alam na talaga malaki yung potential ng Philippines pagdating sa combat sport. Andyan si Manny Pacquiao, ganun. Pero ito, isa to sa mga manifestation na sa mundo ng grappling, kaya din ng mga Pilipino. Actually, din pa nga tayo advantages kasi diba, mas maliliit tayo, mas mahihina tayo. And yung grappling and jiu-jitsu na sport, doon pinapakita na kayang talunan ng mas maliit, yung mas malaki, at na kayang talunan ng technique, yung strength and speed. So, ayun, sana yung Philippines nakagawa na siya ng great strides sa world stage pagdating sa grappling and jiu-jitsu. And sana magtuloy-tuloy pa yun. So, sana mas madami pang sumali at mas magkaroon ng maraming support sa both public and private entities sa Philippines. And of course, isa pang inasahan natin, yung mga teammates mo sa DepTac Marikina na kapag uwi din ng mga medalya doon sa World Grappling Championships, si Annie Parungaw, she won also gold, si Pierre Apan, who is currently sa UP Judo ngayon, 2 golds din ang palanunan. So, masaya ka ba doon sa mga medalya na napalunan ng mga teammates mo na nakasama niyo lagi sa training, sa bawat training doon sa DepTac Marikina, and then magkasama pa rin kayo hanggang dito sa mismong competition sa Asians? Opo, syempre, sobrang saya. Syempre, makikita mo na, kumbaga yung pinaghirapan mo, nagbunga. Parang ganun yung pakiramdam na nahirapan kayo sa training, pero ganun talaga kasi kailangan niyo yung hirap na yun para sa tournament. Nakakatuwa din yung mga kids natin. Yung mga kids natin na sumali sa mga higher divisions na yung mga kalaban nila, sobrang layo na weight na mas mabigat sa kanila. Tinuloy nila yung laban at di sila nag-back out para lumaban para sa Pilipinas at para matest din yung kakayahan nila. So, sobrang nakaka-proud at nakakatuwa yung mga kids natin. Hindi lang from DefTac, pati na rin ng iba't ibang team sa Philippines na sumali dun sa grappling tournament. So itong Asian Championship testing waters na rin ito para sa mga competitions na aasahan natin either sa Jiu-Jitsu or sa grappling. So what's next for you? Ano ba mga naka-line up na ng mga competitions ni Andrea sa inaarap? Okay. Actually, right now, siguro sa blue belt din, I'm trying to learn as much as I can. Um, ito rin yung mga interview, like, minsan, inisip ko, ano ba sasagot ko? Kasi, tinatry ko pa talagang alamin yung mga bagay na dapat ko malaman. May mga bagay din na hindi ko alam kung hindi ko ba sila alam. So, ayun, focus lang sa training.
right now may mga pinaghahandaan kaming um, competitions. May local tournaments sa Dumao din and sa AJP. Tapos, meron akong teammate na sasali sa Malaysia Dumao. Actually, yun yung first Dumao sa Malaysia. So, yun, sasamahan ko siya doon. Baka mag-compete na rin ako. Ngayon yung last day of registration. So, tignan natin kung makakaabot tayo sa registration. Pero, kung di man, yun. So, tuloy-tuloy lang. Kung tournament, training, ayun, kasama na siya ng lifestyle natin. Pero may manifest natin, of course, dahil from blue belt, sana makarating ka ng purple belt hanggang sa maabot mo talaga yung pinakamataas sa lahat yung black belt. So, alam mo, gaganahan ka talaga sa training at mukhang very motivated ka na pagpatuloy mo ang training para dito sa iba't ibang mga competitions. Ano ba yung nakikita mong goal? O para dito sa inyong competition, para ano nakikita mong goals in the near future para sa inyo? Or di kaya may plano ka ba matuto ng iba't ibang mga martial arts disciplines para asahin mo ang sarili mo pagdating sa mga competitions or kung ready ka sa mga competitions na line up sa inyo? Eh, syempre, yung mga dadating na tournament para sa grappling tsaka jiu-jitsu, paghahandaan natin yan. And yung goal is to get much experience as we can para mag-level up local, Asian, pag-worlds. Syempre, gusto mo din matuto ng iba't ibang martial arts. Okay din na meron kang complementary training. Tingnan natin kung gano'n natin siya ma-enjoy kung sumali din tayo sa tournament doon. Pero, okay, sa gym din naman namin, nagtitrain, tulad ng sinabi ko kanina, nagtitraining kami ng iba't ibang martial arts. May wrestling, striking, kickboxing, ganun. Sa mga belt, hindi ko naman siya iniisip. Syempre, alam ko din yung capabilities ko. Ngayon, masaya ko na nasa blue belt ako. And sabi nga nila, huwag masyadong isipin yung belt kasi dadating na din yan. Tsaka, okay pa ako dito. Okay pa ako sa blue belt. Ayun, syempre yung gusto ko makita sa future, mas madami pang nagjo-join na kids and women sa jiu-jitsu. Syempre masaya na madami kang ka-training partner na babae. Ngayon, mas madami pa din yung lalaki. Pero someday, mas makikita natin na yung more women competing not only locally but also internationally. And this sums up the last question before we end. Nakikita mo ba na mas maraming kababaihan ang magte-take up ng martial arts either for self-defense or di kaya to represent the country in different international competitions? Sa tingin nyo? Yes, oo naman. Actually, makikita naman natin siya um, sa mga international tournament. Makikita natin yung mga medals na nakuha ng iba't ibang ng mga kababaihan sa mga tournament na yun. Kaya sure ako na mas madami pa kami. And ito na din yung encouragement ko sa kanila na masaya siya. Actually, ito din yung sa reasons bakit din ako nagstay dito. Siyempre, alam natin yung difference ng physical capabilities ng mga kalalakihan sa kababaihan. Pero matutuwa kayo sa jiu-jitsu kasi mapapansin nyo na kahit mas mahina ka, kahit na mas maliit ka, kaya mo silang i-challenge. Parang ganun. Kaya, ayun, this is also a way to make your mind and body stronger and to build a family out of the team na mabubuo mo. All right. So definitely we'll watch out for you sa bawat mga competitions and we look forward for more victories, more successes in the years to come para dito sa inyong mga sports like jiu-jitsu and grappling, and congratulations sa inyong mga tinatamasa mo na mga tagumpay pagdating nga sa competition, lalo na yung double gold medal finish dyan po sa Asian Grappling Championships dito pa sa Pilipinas. Kaya bago ako magbigay ng final remarks, naramdaman mo ba yung support ng home crowd pagdating niya sa competition? Ang dami nag-iyawan, ang dami nag-cheer sa inyo during their fights eh. Yes, actually, meron tayong home court advantage ng UWW kasi talagang ma-feel mo yung support ng mga Filipinos. Like, kahit hindi mo sila teammates, talagang i-cheer ka nila. Kaya sobrang
thankful ako na yung first international na Asian tournament ko is sa Philippines din siya ginanap. Bukod sa mas onti yung expense mo, syempre hindi mo na kailangan lumipad sa labas. Nandiyan yung mga kapamilya mo na Filipino para suportahan ka. So, sobrang thank you sa mga nag-cheer and sa mga nag-clap. Actually, tutuwa nga ako nung nanonood ako ng videos na pati yung mga um, nag-aalaga ng venue, yung, pati sila, nag-cheer sila pag nakikakakita sila ng Filipino na nanalo against dun sa mga kalaban nila. So, thank you din. Andiyan din yung mga coaches ko. Thank you kay Coach Lester and kay Coach Abe. Sobrang nag-support sila and syempre isa sila sa mga instrumental talaga kung paano nadala yung team namin na mag-compete para sa competition na yun and nandiyan yung full support nila during the tournament. So, thank you. And it's time to thank all those na sumuporta sa campaign nyo. Please go ahead, Andrea. Magpasalamat and magpa-shoutout na. At, ayun na. Thank you syempre sa family ko. Thank you, mommy, daddy, kuya. Thank you sa teammates ko sa DEFTAC, especially in DEFTAC Marikina. Thank you kina Coach Lester, Coach Abe, Ate Jackie, sa mga training partners ko, Ate Ruby, Giselle, Ate Annie, Jody, and sa mga di ko na-mention. Thank you so much. Thank you sa mga kids. Thank you also for serving as inspiration to all of us. Sobrang naka-inspire kasi yung mga kids talaga natin. Ayun. Thank you, High Rollers Lifestyle. Ayun. Thank you. Ayun, and we'll end this interview with a thumbs up and smile. 1, 2, 3. Okay, Miss Andrea, thank you so much for having with us dito sa ating interview and we'll definitely talking to you soon pag meron kayong mga bagong ganap sa inyong buhay martial arts sa ngayon and we'll definitely support you in every endeavors na and of course bawat competitions na sasalihan both locally and internationally. Again, congratulations, more power, more blessings to come, and see you around. Bye! Salamat po! Thank you. Thank you. Thank you po.